kahapon po ay marami tayong natutunan doon sa buhay at experiences ni Sir Mauro at saka ni Ma'am Marivic sa farming at saka sa pagbibusiness. Sabi nga nila, tatlo ho yung negosyo na ginagalawan nila. Una, yung actual farming. Pangalawa, yung pagbabiyahe ng gulay. Pangatlo, yung pagbebenta ng gulay mismo sa kanilang pwesto sa Bagsakan, sa Manila. So sabi nila, hindi ka man kumita sa farming, ay posibleng makabawi ka sa pagbebiyahe ng gulay. Kung hindi ka man kumita sa pagbabiyahe ng gulay, ay sigurado namang babawi ka doon sa pagbebenta ng gulay sa kanilang pwesto sa Bagsakan. Dahil sa tatlong business na magkakadugtong na kanilang ginagalawan, ay umuunlad po yung kanilang buhay. So ngayon naman, pupunta ho tayo sa farm dahil ipapakita ni Sir Mauro yung farm niya ng sayote at saka cabbage. Sir, kaya hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Unang-una, sa kahirapan din. 10 kami magkakapatid. Pero negosyante ang magulang mo. Sir, oo. Kahit na? Kahit na kami negosyante, nung una naman ang negosyante, sir. May Seasonal. yung nagtitinda-tinda lang. So, Bila-bila. sanay na kami sa gano'n. Tinda, biyahe, oo. biyahe. Sa sobrang dami namin, kahit malaki yung kinikita, kulang pa rin. Kulang pa rin. Siyempre, 10 tao kakain everyday. 12 pati sila mag-asawa. Okay. Sa kumita ka ng 500 eh, may matitira pa sa iyo. Okay. Maliban doon sa maraming anak ang magulang mo, ma'am, ang nakikita kong difference ay marunong kang humawak ng pera. Probably. Ang nanay mo ba marunong humawak ng pera o mas magaling ka? Hindi ko po sinasabing mas magaling ako. Siguro nga yung time na kumikita nga yung magulang ko, maraming kapatid na umaasa eh, may nag-aaral. Eh ako pang 7 sa magkakapatid. Sa nakikita ko, yung kapatid ko nagtatrabaho na. Kulang pa rin nung time na yun. Yung time na yun. Oo. Sir, Parang iba yung pamumuhay nung una kaysa ngayon. Ngayon, parang magbiyahe ka, talagang kikita ka na agad eh. Sir, ito ang mas Oo. maganda Oo. sa nakikita ko Yes, sir. sa kanilang sitwasyon. Pagtulong ang mag-asawa sa lahat ng bagay Oo. na bilang pamilya Oo. ay Mas mabilis. mas mabilis kaysa babae Isa lang ang maghahanap buhay or lalaki lang ang maghahanap buhay ay parang mabagal ang pag-usad ng buhay. Sa nakita ko sa kanila kasi marunong din naman magbukod yung father niya. Oo. So, hindi lang ganun Yung ka-agresibo. agresibo Oo. sa kanila. I think yung yung instinct ng pagiging negosyante. Yan, sir. Yun na yung maliit pa lang kasi ako, dala-dala ko yung basket. Oh. Nagtitinda. Sitaw. Tapos, pag nagbibiyahe, marami kami negosyo pinasukan yung mga magulang ko. Oh. Nagkakatay kami ng manok. Dinadala namin yan sa parteng Lumban, Pagsanghan. Oo. Manok. Yung mga ganun ba? Paglalako. Parang nakikita ko na, Naglalako. Sa tapos karsada. makikita ko, una namin eh, 500, kumita kami ng 700. Eh di, kumbaga, nagkaroon kami ng Namulat tugunan. agad siya sa Mulat na ako paghahanap sa buhay. negosyo. Oo. Kaya, ganun lang pala. Kaya ko rin yan. Oo. Parang, na-apply ko sa mag-asawa. Okay. Buti nga to. Tumigil sa Buti nga po to. Tataruan ko. Yang, ayaw po niya talaga sumama sa akin. Oo. Pagbiyahe. Ay, hindi ko naman ano yan. Hindi ko ano yan. Ayoko. Hindi ko linya yan. Hindi ko linya yan. Dito na lang ako sa bukid. Sabi ko, Oo. tingnan mo yung naiuwi kong pera dito. Kung tayong dalawa ay magtutulungan, mas mabilis ang ating pag-unlad. So, naakit ko po siya. Nung matuto naman Nung na, matuto tumigil siya. ka na, So, ako na. Awa ng Diyos sa lahat ng magkakapatid, siya, dahil siya'y naakay ko, lahat ng kapatid niya, Natutulungan ko. natutulungan. At siya randang ang kapatid na medyo Pinakaswerte. swerte na kumbaga, lahat ng maidadaing sa amin
na ibibigay namin sa kanila. Kaya sabi ko sa kanya, Kunwari kapatid din ako. May dadaing ako kay sir. sabi ko, sir, sa hirap na buhay ng mga kapatid niya, Oo. kaya salamat din sila sa akin na naakay ko raw siya sa negosyo. Sabi ko, siyempre, mag-asawa kami. Oo. Alang akaya ko yun sa masama, di siyempre sa mabuti. Oo. Tawa ng Diyos, maganda naman ang naging ayos ang aming Yung resulta. Dahil ito yung narating ninyo, magtatagal pa ito, ma'am? Lalaki pa? Ano yung plano ninyo dito Sir, sa sa negosyo ngayon ninyo? siguro, marami pa kaming plano eh. Marami pa. Marami pa kaming Pero bukod ang target bukid, namin, Papuntang bukid talaga lahat. Sir. ang plano ay buwan-buwan ay magpapatanim ako ng repolyo. Kasi improve pala dito, hindi lang sa Bagyo, Kaya rin dito. kaya pala dito. So sir. all year round, magtatanim ka na ng repolyo? Oo, Siguro, monthly, parang, kada isang pwesto ng lupa, Oo. monthly, ito naman Kasi kabila. sir, ang pinag-aaralan namin sabi ko sa kanya, ang laki ng puhunan natin sa kamatis. So mas malaki ang, Sir. malit ang punan sa Yung repolyo? sa isang Oo. hektarya po na kamatisan, Oo. ang nagiging puhunan namin almost 300,000. Ang isang hektarya? Sa hektarya, sa kamatis po Wala yun. pa. Hindi, abuti ng ano yung 500. Oo, abuti ng 500 Kalahating hanggang milyon? matapos. Oo. Then, Ang yun isang namang hektarya. repolyo, makakapuhunan ka lang mga 100 plus. Sa Sa isang hektarya. Oh, pagdating sa kita, ano mas malaki? Conforme, sir, Conforme sa price. Sa price. Oo. Na, ano, kasi pag nagsabay-sabay Anong dadatnan? Oo. So, pero parehas sila bumabagsak ang presyo. Oo. Parehas sila tumataas. Yes. O, ano, Pero- bakit mas gusto niyo yung repolyo? Sir, pagka ang presyo ng bagsak na repolyo is 10 pesos, 10 pesos. hindi Ah. ko pa malugi. Hindi pa lugi. Hindi pa, sir. Hindi bumababa sa 10 pesos ang Hindi, repolyo? sir. Ay pagka kamatis bumaba ng 5 pesos, wala Talo ka kang- na doon. Wala ka nakikitaan Kahit 10 doon. pesos. Kahit 10 pesos, Wala kang sir. nakikitaan. Tabla na po yun. Wala ka nang mapipira, wala nang babalik kahit 5. Yung kikitain mo lang sa kamatis Pambayad sa is labor. pambayad lang sa labor, sa karga, sa pitas, lahat yun. Sabi Kaya ko sa kanya, yun na yung target namin, puro repolyo, then repolyo, labanos. beans, Labanos. labanos, Maganda ang kita sa labanos. sa sitaw. Kasi po ang labanos, hindi rin mga labor. Pag inihasik mo yan, i-spray mo lang yan, abono, yun na. Kaya 45 yun na days. lang, sir. 45 Harvest. days harvest. Mm-mm. Sabi ko, Siling sigang, sir, sigang, yung mga napakaganda ganun rin. din ang aming ano. Pero ano, sir, kailan itatiming mo rin ang pagtatanim. Oo. Tatiming tayo. Sa eleksyon, kailangan na repolyo. Bakit pa? Siyempre, magpapapansit ang mga... oh, sir, Sir, iniisip sir, namin po, yan. Talaga? ang Oh, kamatis ganun po, katindi yung tumataas din ang kamatis pag eleksyon. Oo, sir. Dahil panggisa. Yung basta may ano siya, may mga model. Basta mahal basta po election ng national. Oh, Mataas po ang Ang gulay. Yes, Oo. sir. Dali sabi mo ko yun, sa pati kanya, yun naisip nyo? Yes, sir. Pinag-aaralan dapat natin yun. Kasi Oo. nga, yung Kasi timing ay every kailangan. every Yung timing. 3 or 5 years tumataas ang mga ano. Kaya sabi ko dyan, Kasi iba sumasawa na pagtatanim kalulugi. simula January Oo. dapat tayo may harvest na. January, February. Hanggang March, May yun. April, May. Dapat hanggang May meron tayong harvest na repolyo. Every sir, month. yung kung may planning ka rin. Oo, may plan. At timing. Oo. Kagaya, sir, Sinasabi sa inyo, Oo. may nagtanim timing ka kami rin. ng repolyo ng August, then September, October na ano kami, nag-harvest up to now. Hanggang December, mag-harvest kami ng repolyo. Monthly ho kasi talaga yun na ginawa ko na. Hindi ka lang basta magtatanim. Iniisip mo rin. Oo. Isipin mo, may kasabay ka ba? Oo. Isipin mo, yung bang product mo, kailangan sumabay sa magandang presyo. Oo. Para At yung panahon din, sasabayan mo rin. Sasabihin niyo yung panahon. Kasi yun po talaga, may napaka-may na yung Oo. panahon. Oo. May maganda ka ng sa halaman, sumabay ka naman sa Sa panahon. presyo. Hindi, sa Sa panahon. 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 Oo. Was out yun. Oo. bagyo. Pag bagyo, Wala. wala kang kalaban-laban. Oo. Wala talaga. Ah. Pero ang natutunan ko sa inyo, ma'am, sir, ngayon, ay lagi kong naririnig yan, tumiming ka. Pero ang naririnig, ang malinaw lang na timing lagi ay yung papuntang December kasi lahat ng gulay talagang mataas Yes, pagdating sir. sa Yes, December. sir. First time kong marinig sa'yo sa ma'am na pag national election, timingan mo. Oh, sir! Totoo yun! Okay. Asipin nyo pagka sa eleksyon, mahal ang repolyo, mahal ang kamatis. Basta yung mga
yung common na ginagamit sa mga punsyonan. Yun Oo. ang Sa mahal. handaan, sir. Sa handaan. O yan. Which is, ano yun, yung pangsapsoy na gulay. Start natin Pampansit. ng ano eh. Pansit. O sir, start na ng ano eh, ng kampanya February, di ba? Ah. Kinakailangan February may harvest ka na. Kasi marami Marami na nagpapakain yun, sila. Kahit dito pa lang sa ating Buong komunidad. Pilipinas, sir. Sir, dito pa lang sa amin sa Mayhay. Siyempre may politiko rito. Bibili ng, ito pang gano'n. Dito na sila Pampansit. bibili sa amin. Sasabayan namin yung gulay ng Bagyo. Kasi sir. buong Pilipinas, sir, kailangan ng repolyo Gulay. o ng gulay na Oo, sir. pampakain sa tao. Kahit eh. kamatis, ano din yan, mahal din yan. Kaya- Ayan ha, so hindi lang pala yung mga printing press ang kumikita pag eleksyon, pati pala mga naggugulay. Kasi totoo yan, totoo, kumikita Okay. ang ano. Dito pa lang sabihin kumuha kay Consiel Aragon ng repolyo, mura-mura doon. Siyempre kukuha. Kasi ilan ang politiko rito, ilan ang konsyal, ilan ang ano. Siyempre, kukuha sila. Kailangan nila. Everyday yon. Oo. Wag ho kayong titigil sa pagtatanim ng gulay dahil kailangan dire-diretso. Kasi pag nag-harvest kayo ng inyong unang tanim, tapos ay tumigil na kayo, wala na hong panibagong Ani. Kailangan ho, kagaya ng sinabi namin kanina, na dire-diretso ang tanim every month. Kailangan Every month dire-diretso. nagtatanim. Oo. Tapos every month may harvest. Yes, dire-diretso, sir. Kasi nga, malaking bagay. Kung malugi ka sa una, pangalawa, meron ka May uli. pagkukuhanan ka. Kasi doon din, bumabalik din yung iyong Saka nga yung perang puhunan doon sa pagtatanim. Yung pagpaplano, sir. Pinakamaganda yung plano at timing. Yun po yung pinakamaganda Ipaplanuhin ninyo. Magtatanim kayo ng time na yon. Kinakailangan, alam nyo na hindi tag-ulan, hindi tag-bagyo. Yun yung sinasabing timing. Tapos yung plano, kinakailangan yung month na yun, may harvest tayo. At mataas ang ating gulay. Gulay, yung presyo. Tatimingan lang po Tatimingan po natin yun. So yun po ang magandang, ang unang-una yung iisipin. Hindi basta magtanim tayo na magtanim. Hindi po pwede kasi yung ganun. Pag ikaw ay namumuhunan, talagang kinakailangan iisipin mo, wag mauubos yung ating puhunan. Kasi pag naubos na yun, titigil na po talaga tayo. Kaya mas maganda po na ating pong pag-isipan, pagplanuhan ang pagtatanim. At suporta sa mga magtatanim. Ito po ang natutunan ko kay Sir at saka kay Ma'am. Kung isa-summarize natin yung usapan natin ngayon dito, kaya sila successful sa kanilang farming venture. Una, si Sir po ay from the very beginning ay farmer siya. Yes, sir. So alam niya talaga paano yung cultural management ng bawat halaman na tinatanim niya. Alam niya yung requirement ng bawat halaman. At may diskarte siya, kailan itatanim, may plano, paano yung relay ng mga croppings para tuloy-tuloy meron siyang ani. So isang advantage po yan. Pangalawang advantage nila, sir, ay talagang negosyante. Si Ma'am. Oo. Na alam niya talaga. Alam niya na hindi siya pwedeng magpalugi. Alam niya na dapat iwasan yung mga bagay na ikakalugi. Ayan. So, alam niya gaano kahalaga na meron kang iniipon na pera para pag dumating man yung pagkakataon na hindi mo maiwasan malugi, meron siyang dudukutin para immediately makapag-start sila kaagad ng bagong pananim. At pangatlo, alam nila yung market kasi nga dumaan sila doon, biyahero, naging trader sila, alam nila yung hirap nung kung paano kumita o paano ka malugi, ano yung problema ng mga farmers at the same time yung mga biyahero na mayroon ding lugi, pwede ka rin malugi, pwede ka rin maisahan ng buyer mo doon sa palengke. Alam nila yon. Marunong silang mag-adjust kung may bagong situation. Alam nila kaagad paano mag-evolve doon sa bagong pangangailangan ng sitwasyon at nagkakagawa sila ng bagong diskarte paano ibebenta yung mga produkto. I guess yun po talaga yung ang lesson dito sila Ma'am at saka si Sir ay yung binubuo niya common po sir kung nanonood kayo doon sa YouTube ko madalas ang may isang factor na pare-parehas yung mga nag-succeed na farmer
yung formula ninyo na lahat ng aspeto ng farming mula sa pagtatanim, mula doon sa paghawak ng pera, mula doon sa pagbebenta, ay kinumpleto ninyo, andun lahat. Yes, Hawak nyo lahat yun. Kaya talaga, walang pupuntahan kundi uunlad. Perfect talaga. Perfect kami magkasama. Si President saka sa advisor. Sir, kaya ang tawag sa akin, sir, dito sa aming lugar ay Caps. Kasi nga matagal akong barangay Naging kapitan. chairman. So, 15 hindi na po nawala yung pangalang na Caps. Kahit yung aking ginawang YouTube channel, Caps na rin po Caps yung Farming. Caps Farming. YouTube channel po. Ayan, so invitahin nyo, Ma'am Sir. Please subscribe po sa aking YouTube channel. Caps Farming Farming po. Tingnan nyo po yung aking mga video doon. At Nakikita makikita nyo nyo kung paano po ako magtanim ng gulay. Yung mga gulay na pas namin na harvest. Andun lahat. Nandun po Nandun po lahat. lahat. Okay, Makikita so nyo lahat. pupuntahan ho natin yung farm ngayon at sasample lang tayo ni Sir at saka ni Ma'am yung mga practical na ginagawa. At Yes, syempre, mag-harvest ba tayo? Yeah, Ay, meron ayan, mga papakita harvest na natin yung I think harvest. ko konti. Kasi nagpa-harvest po kami last Sunday. Makalawa. Sunday. Ayan. Nag-start nga po ako mag-YouTube. Diyan ko nakikita din yung ibang technique, sir, na kagaya niyang plastic, sir. Plastic mahal. Oo, kasi sabi nga ni Mrs., baka pwede nating i-apply dito sa pagtaniman natin yung plastic. Kasi para makatipid tayo ng labor. Sabi niya, mas maganda nga. Kasi pag kinuwenta namin yung labor namin, lalo dito sa Repolyo, ay napakalaki ho ng labor namin. Kaya sabi ko, naubos ako ng 100 tao ng paggagamas lang yon, yung paglilinis ba. Samantalang kung may plastic, hindi na tipid tayo sa... Oo. Kaya sabi ko, mas maganda yata yung mamuhunan na lang tayo sa plastic. So sir, literally, yung taniman mo ay nasa paanan ng ng banahaw. Oh, yes, sir. Talagang katabi na ako ng gubat ng banahaw. Kaya medyo malayo hong lakarin. Almost 1 hour siguro tayo maglalakad. Oo. Kaya mapapasubo kayo, sir, kung titingnan ninyo. Kung hindi naman, pwede rin naman ho. Kasi sa bagay, hindi nyo mapipicture eh. Lahat ng cabbage mo, yung isang oras na lakaran? Yes, sir. Nako. Talagang medyo mapapalabang kayo sa lakaran. Nabili mo na yan. Ay, hindi ho, sir. Wala ho Rental akong pambili. Panay-rent ho, sir. Kagaya ng siyasabi ng isa ninyong na-interview na rent lang ho siya na rent. Rent lang din. Galing, no? Oo. Pwede ka naman talaga kumita ng Oo. Mas maganda ho eh. Kasi nga, wala namang ibibili sa lupang sakahan. Eh di, mag-rent na lang ho, sir. Talaga po nung una, mahirap pa ho ako sa daga, sa totoo lang. Oo. Talagang bago ko makamit aring ganaring buhay, napakarami hong pagsubok sa buhay. Kaya wag susuko kasi pag sumuko ho, talagang hindi ho mararating. Hindi mo rin inakala na darating ka sa Ay, hindi ho, sir. Yung ganitong buhay na sabihin, ako'y nagkaroon ng bahay, ako'y nagkaroon sa sakyan, nagpunta pa ang politics. Basta ho, bagsak ang presyo ng gulay, natigil ho yung iba pamimili. Kasi doon po naandun yung kalogi ng isang mamimili. Okay. So, tumitigil siya kasi nalulugi siya. Okay. Ang gusto niya ay yung diretso pagtaas ng gulay, doon bumabawi ang mga mamimili. So, talagang dandahan pagka medyo medyo madulas na ho. Okay. Yung kasing yung mga na-feature ko po doon sa Binangonan. Opo. Di ba? Si Sir Ray, sabi niya minsan tumitigil yung buyer niya. Ganyan. So, ito naman yung other side of the kwento. Na sige, parang naman hindi naman sabihin na laging kinakawawa natin sila trader. Yes. So, may reason din kung bakit sila nawawala. Kasi nalulugi rin sila. Opo. Sa talaga, sa Libertad ay retailer po ako doon. Ako na mismo yung nagpapa-retail, kilo-kilo. Hindi kagaya dito sa Protasio na wholesale. Wholesale po yun. Mga tendera naman ang kumukuha sa akin.
Yan po Ano yun. mas maganda? Retail, wholesale? Wholesale po, maganda. Magandang wholesale pa rin, sir. Yes, sir. Kasi mabilisan. Mabilisan po, hindi na kayo maghapunan o magdamagan na magre-retail. Oo. Pagka wholesale po, di mga tindera na ang kukuha sa inyo, balot-balot, halimbawa isang balot ay 10 kilos. Oo. So, kukuha sila ng ilang items sa'yo kung ano yung dala mo. Halimbawa, 5 items. Kamatis, kamatis, repolyo. Oo. Basta balot-balot ang wholesale po kasi. Di yun, may tubo ba kayong 20 pesos isang balot? Pwede na. Kung meron kayong 10 balot na na-dispose, meron ka ng 200 pesos. Sir, dito Okay. yan. Ito tayo. Dandahan kayo. Sir, naku po, sir. Sabi ko sa inyo, sir. Madulas. Madulas, sir. Kaya, kailangan magbota, sir. Siyempre, pag hindi ho sanay lalo, napakahirap po, sir. Ayan. Ito, sir, yung sinasabi ko. Sayote. Ito, sir, kamatis yung unang tanim ko. Okay. Then, namatay na si kamatis. Wala na si kamatis. Ito na yung Sa kapalit. sayote naman. Then, meron May naman ako sigang sa ilalim. Oo, sir. Ayan. So, nag-intercropping si sir sa isang lugar. Yes, sir. Para Para maximize. marami kang harvestin, sir. Maraming harvestin. So, ito pong sayutihan mo, sir, ilang hektarya to? Ay, ilang square meter to? Ito siguro almost kulang 1 hectare ho, sir. Hanggang doon sa siguro. taas na yun, sir? Oo, hanggang dyan, sir. Hanggang sa bandar yan. So, isang pwesto ho ito. Pero isang pwesto, pero iba't iba ho talaga ang tanim. Okay. Radish? Radish, Ano to? sir. Radish. Radish. Oo. Ilang Kaya- buwan na po yan? Bali 2 weeks. 2 2 weeks pa lang, sir, yan. Tingnan nyo itong Sige, sili ko. punta tayo, sir. Mamaya mag-harvest tayo ng Pakita natin. akyat muna tayo sa taas. Pagbaba mag-harvest Harvest tayo tayo. sa sayote. Okay. Tsaka kaunting sili. Oo. Ito, sir, yung sili ko. Opo. Yan, nakakapera din ako dito ng kahit papaano pangkuha ko sa labor ko sa aking mga Oo. tauhan. Pag sometimes nakakalimang balot ako dito ng Dito. sili. Magkano na yan? 5 balot. O, di, Mura yata ngayon. Oh. Mahal ba? Mura lang po Mura ngayon. Bali 40 yata ang isang Ang per kilo. Mura. 40 to 35. Oo. So, kahit pa paano, meron ding income. Ang sayote, nakaka 200 kilos ako dito. Magkano ang sayote naman? 10 pesos po sa ngayon. Mababa ho ba yan? Mababa. At hindi na po kababaan na yun kasi lagi naman ganyan ang price presyo. ng sayote. Nakatsamba lang ako dito Oh. nitong nakaraang mga buwan, mga month ng September. Nagkano yung sayote? 35, 40. Per kilo? Yes, sir. Ay, Jackpot ma-harvest ako, jackpot, sir. Ka-harvest ako ng ng 500 kilos dito. Kasi ito sayote, bumagsak lang siya. Inalis ko na kasi madadaganan siya yung sili. Meron pa po akong pwesto doon sa Banda Ilaya. Sayote rin. Kaya napakalaki pong pagperahan ko na ito. Weekly ay almost siguro 10,000 nung panahon ng mahal na nagte-30 siya. Ay Galing ha. weekly may 10,000 ako. May pang labor na po ako, sir, sa Diyan ko rin po kinukuha yung pang labor, sir, sa kaya dire-diretso naman yung tanim ko, sir. Pagka kagaya niya, may sigarilyas, sir. May sigarilis ka rin. Oo nga. Ayan, Ito, pakita natin. Ito, sir. Ito, maganda. Puno ng sigarilyas. Ayan, para. Ito. May bunga na. Yes, sir. No? Pang gamit din sa. Mahal mo yan, di ba? Yes, per sir. kilo yan. Magkano yan, 40, sir. Oh. Ayan. Ito, ganda. Mamaya harvestin natin yung pwede na. Oo. Para may madala kayo. Sige, sir. Ayan po. Masukal na dito. Yes, sir. Patay na. Patay na ho, sir. Papalitan na ng panibagong Ang sayote, sir, ilang buwan yan na 1 year ho yung 1 year na productive. Pag kayo tanim niyan, ay 3 months, mag-harvest na kayo pagkatanim. Pagkatanim. 3 months. Tapos, linggo-linggo?
Oh, weekly mag-harvest na Mag-harvest kayo. ka Oo. weekly. Meron Hanggang po. isang taon. Hanggang isang taon Dahil po laki yan. yung kikitain mo sa ano at sa Oh, wala akong sayote. spray yan. Hindi na ini-spray ng mga wala akong spray yan. Okay. Bigyan mo nga kami ng konting tips. Ano ang mga importante doon sa pag-aalaga ng sayote? Ang base po sa aking experience sa pagtatanim ko, Mm-mm. basta ho nabuhay na siya Mm. pagkatanim, Mm. so gumagapang na siya, lagyan Oo. nyo siya ng pataba. Okay. Ang nilalagay ko lang po sir dito ng pataba yung chicken manure. Yun lang. Yes sir. Tapos, Tapos gaganda na ho siya hanggang sa mapuno na yung ibabaw. So after ng 3 months, marami na ho siyang bunga. puro bunga na yan. Oo. Wala naman. Wala ka ng ibang fertilizer after that. Pag medyo napangit na ho ang bunga niya, Fertilize ka magpe-fertilizer ulit. na. Chicken manure ulit. Yes, sir. Tuwing ilang buwan bago ka maglagay ulit ng chicken manure. Bali, 1 month, 2 months, ganyan. Pagka medyo nakikita nyo na ang lumiliit na Lumiliit ho ang ang bunga. bunga, so kailangan na lagyan na ho ng chicken manure. Madalang ho akong gumamit ng abono. Oo. Tingnan nga natin, sir. Sige. So, walang pesticide. Wala, Walang sir. insecticide. Wala na. Kaya lang, manure lang. nagkakaroon ng ng pag-i-spray, sir. Oo. Ay pag nakikita nyo may halaman kayo sa ilalim ba? Na yung Ay nadadamay na. Nadadamay Sige, siya. pasiritan nyo na siya. Ganyan. Ito, ayan oh. Oo. So kagaya nito, sir. Ilang araw na tong bunga na to? Ay kapipitas ko lang ho yan ng ng kamakalawa nung Monday. So ilang araw pa to bago to pipitasin? 2 days. 2 days sir. lang, pitas Oo. na yun ulit. Every 5 days namimitas ako, sir. Every 5 days. Ito malaki na ho yan sa sa susunod na araw. So every 5 days, ilang kilo ang na-harvest mo na sayote? Dito sa Lagor na to is Ilang square meter tong sayote na to? siguro mga lang sir to 3,000 siguro. 3,000. Oo. Sa 3,000 square meter, ilang kilo po ang na-harvest mo every 5 days? 200, 200 times 10 pesos. 10 pesos. Magkano yon? O edi 2K. May 2,000 ka Yes sir. every 5 days. Every 5 days. Walang maintenance. Walang maintenance. Di ang mo Diba? lang, maintenance mo lang sir, yung mamimitas ka. Oo, yun ang Papasanay mo na pinaka-maintenance dito, mo. wala nang iuupa sa kabayo ba? Oo. Yung ikakarga sa kabayo para Oo. madala dito sa Opo. pwesto. Mm-mm. So, yun yung every 5 days, meron kang 2,000. Mm-mm. Kaya lang, kulang pa rin naman yung income na yun. Kung may labor kang 5 tao, 10 tao, kukulangin ka pa rin. Kailan meron ka pang ibang Iba. income. Kailangan Ganito. talaga intercropping ka. Oh, Hindi yes, po sir. pwedeng isa lang. Hindi, sir. Dire-diretso ba, sir, yung para at least, dire-diretso din yung kita mo. Mm-mm. So kagaya nito, sir, meron kang sili dito. So obviously, ito ay sayote. Beans, sir. Beans yan. to. Ito, sir, kita nyo yan. Asan? Ito, sir, yan. Ito. Mga beans yan, sir. Bagong tanim na to. Yes, sir. Yan, beans yan. Bagyo beans ito. Oh, yes, sir. Bagyo okay. beans yan. So, meron na siya dating beans. So, Ito yung ito na yung itong namatay mga to, na yan. yung namatay na to. Oo. So, meron na rin siyang sili. Mm-mm. Kaya ilan months na itong siling na harvestan ko. So, bago mawala na naman ang bunga nito, malaki na naman yung beans mo. Okay. Dire-diretso ba, sir? Dire-diretso. Yun yung aking technique sa pagtatanim. Oo. So, itong balag mo na ma-maximize mo to, hindi ka palit ng palit. Hindi, sir. Di, marami kang purpose na, ayan, namatay na itong beans, Apo. may bagong uling tanim. So, talagang kakaiba yung climate niya, no? Kasi yung normally may upland vegetable, may lowland Yes, sir. vegetable. Pero sa inyo, pwedeng upland, pwedeng lowland, sabay. Sabay siya. Oo. Kaya, doble ang kikitain mo. Oo. Kaya, paggapang nito, after 1 month, sir, Mm-mm. yan, nasa taas na siya. Oo. Aayusin ko na uli ito. Oo.
Ayun ang trabaho ko. Halimbawa, pumasyal ako dito, maglalagay na ako ng balag para may magapangan na siya pagdating ng na siya mataas na. Okay. So, sir, sa dami ng crops na tinatanim mo, sitaw, Yes, sir. Beans, sile, sayote, Sigarilyas. cabbage, sigarilyas, radish. Yes, sir. Ano pa ang tinatanim mo? Ano pa ba yung ampalaya, sir? Doon sa nag-aampalaya banda. ka rin? Yes, sir. Meron din akong Okay. ampalaya. Oh. Meron din akong iba, ano pa ba, pipino, sir. May pipino ka rin. Kaya lang hindi sa ngayong Season na to. season na to. Pero wala naman season yung pipino eh. Oo. Tag-araw, tag-ulan, pwede mong itanim siya. Yang ampalaya, ganun din. Kaya lang dito talaga talo ang ampalaya sa maulang lugar. Hindi magkakaigi, malulugi lang. Malulugi ka lang. Yes, sir. Kaya iniisip din namin kung kikita ba o hindi pag itinanim mo yung crops Halaman na na yan. yan. Oo. Ganun lang yung kasimple. So, sir, madali lang ba magtanim ng sayote? Mabilis lang, sir. Ipapatong mo lang sa lupa. Kagaya nito. Pero ito hindi maganda itong mga ganitong pananim. Ilalagay mo lang siyang gayaan gayon Pakita na. mo. Tutubo na ba siya? Halimbawa, gayaan o pagkapatong mong gayaan. Nakahiga. Ganyan, sir. Ito naman yung tutubo. Yes, sir. Ito. Wag mong tatabunan, sir, yung itong pinakagayan tutubo. Ito pala yung tutubo sa sayote. So ito, for demo purposes lang po para maintindihan Pero nyo lang. hindi Pero pangit to. pangit yan, sir. Pangit na seedling. Hindi yan yung aming seedling na itinatanim, sir. But magbubuka siya, ilalabas, tapos ito yung tutubo. Yes, sir. Pas ilalagay mo dito, Lalagay lang hindi niya mo sa siya loob. tatabunan. Gayaan lang, sir. Naka-expose na ganyan. Oo. Pagka medyo tubo na siya, at nakalabas na ba yung gumagapang niya, saka mo pwedeng tabunan yung... Saka mo tatabunan. Yes, pag sir. Kasi nakabunan. mabubulok pag tinabunan mo siya, Agad. agad-agad na hindi pa sumisibol yung dahon niya, Oo. mabubulok din siya. Yan na yung pinakapuno ng sayote. Ito yung puno ng sayote. Oo. Yan. Ito. Yan na yan, sir. Ito yung puno ng sayote. Nakikita mo ba dyan? Opo. Yan. Ayan. So, ito yung puno ng sayote. Mhm. Ganyan ang itsura niyan. Okay. Baka makita yung sigarilyas. Ito yung sigarilyas. Naka-intercrop na. Yes. Ito po yung pinakapuno naman ng sigarilyas. Ito. Oo. Okay. Mamaya harvestin natin itong mga Apo. sayote. Pag-akyat natin. Ito, sir, itong radish ba to? Oo. Labanos. Labanos. Oo, labanos siya. Oo. Ito, Parang sinabog mo lang yan? ganun naman ang sabog. pagtatanim. Makikita nyo, sir, doon sa YouTube, YouTube mo. video, meron akong binidyo na kung paano ihagis yung labanos, yung seeds niya. Oo. Kaya makikita ng mga tao, matututo sila na, ganun pala pag-ahasik ng labanos. Pero iba-iba hong pamamaraan ng pagtatanim na kagaya sa Baguio. Iba rin naman ang kanilang technique na pagtatanim. Oo. Kaya dito, ganyan po yung style ng pagtatanim namin. Pagka-araro niya, ihahasikan Sabog. na lang, sasabog na lang siya. Ganyan na yan, hanggang lumaki na yan. Hanggang lumaki. Sir, anong pinagkaiba ng radish dito sa radish sa Baguio? Kasi sa Baguio, di man malalaki. Oo. Na Iba diretsong-diretso. pang variety sila. Ibang variety yan. Oo. Ito, ang variety mo ito, parang yung Tagalog. Tagalog po siya. Yung Tagalog. Yung ganyan lang siya, pinakamalaki na niya yung ganyan. Hindi kami nag-harvest Hindi yung ganun kalalaki. Oo, kasi magulang na ho siya, yung parang matigas na siya. Pag ganun nakalaki. Pag kinakain. Kaya, ingay mo. Mahirap din mag-alaga ng labanos. Hindi po, yan po yung pinakamabilis na pagtatanim na paghahalaman, paglabanos ang inyong... Mas madali pa sa sayote. Mas mabilis pa. Kasi pagkahasig nyo ho niya, hintayin nyo na lang hong lumaman siya. Mag-i-spray lang ho kayo pagka medyo may nakikita na kayong naninira ng... Sa dahon. Oho. Pero anong klaseng lupa ang kailangan niya? Wala naman hong pinipili. Basta buhaghag. Basta buhaghag na ganyan.
Wag ho yung Maputik. Oo, masinsin. Pwede rin no naman sa maputik na kagaya sa tubigan. Ah. Na, kasi ang tubigan po ay iba rin yung Iba klase yung ng texture. lupa eh. So, pwede rin naman ang labanos po sa tubigan. Sa ano. Mm-mm. Kaya wala ho siyang pinipiling ano. Lalaman ho siya. Ito pa yung labanos, oh. Mas malawak ho yung aking labanos diyan sa taas. Sa taas. Mas magaganda na to. Mas malalaki na. Yes, sir. Dito na tayo. Maglalakad na lang tayo. Oo. Start na po ng lakad natin. Okay. Sir, wag kang tumabi dyan. Dyan. Nagkakamote rin ako, sir, pagka panahon ng yung summer. Oo. Kasi pag ganitong maulan dito sa amin, Oo. kalimitan, sir, ugat lang siya ng ugat. Bakit daw? Gawa nga ho ng laging basa ang lupa. Ayaw niya. Oo. Ang gusto niya dry. Oo, dry. Kagaya sa Tarlac. Oo. Mainit ho doon eh. Oo. I see. Good morning. Morning po, JC. Minsan unahan mo kami. Ito yan, no? Napipera din ba yan? Oo, napepera yan. Kita niya. Ako na una, sir. Sige, Para sir. tokoy niyo yung... Okay. Ay, hindi natin dinala yung mga tubig natin. At pagkain. Ay! Babalikan natin? Para kayo merong, baka mauhaw kayo. Yes, sir. Sige. Balikan natin. Practice pa lang yan. Practice. Okay, so, ito na totoong hike. Bumalik tayo, nakalimutan natin tubig, pagkain. Mas maganda, sir, yung mga natapos bang tanim kong repolyo. Nitong September, October, naku, dami talagang pumapasyal dito. Kaya nagiging tourist spot ba, sir, yung aking tanim. Pinupuntahan kahit dito, mga taga rito sa amin. Umakakayat sila doon, gustong makita. Para daw nasa Baguio. Sabi, parang nasa Baguio kami din eh. Sa ngayon, medyo maulan, medyo ayaw nila umakyat kasi maputik nga ho, mahirap. Ang galing, no? Yung barangay talagang nagpagawa ng daanan. Yes, sir. Ba't marami ho ba nakatira dito sa taas? Wala nga ho, sir, na nakatira dito. Ibig sabihin, everyday lang po silang sumasaka. Yung mga farmer. Yes, sir. Ang bahay po talaga nasa Nandun baba. sa bayan. Oho. Ito, mahirap na ho, sir, dito. Ma-start na po rin mahirap. Hindi, Pero may hanay naman siyang mga bato. Dito na tayo sa kabilang rin. Magubat dyan eh. Ano naman po, parang natapos na siya. Natapos Kita na po mo, ang siya. ganda, oh. Parang, Overlooking po. Overlooking Laguna de ka na. Bay po yun. ha? Laguna de Bay. Laguna de Bay na yan. Yan po yung bayan ng Mayhay. Na Mayhay. Yan na po yung katapat namin ay Santa Cruz. Oo. Ayan. Overlooking po kasi dito pag nasa taas. Lalo po doon sa taas. Ito po. Yan na nga po. Yung bok choy. Oho, butchoy po. Bok choy. Yung pong nakita Chinese- nyo kanina. Butchoy Chinese din. pechay. Yes po. Chinese pechay. Oh. Mahal yan. Yung Mahal po kanina, to. yung kanina pong nakita nyo nagtatanim na sabi nyo pechay. Yan na po. Ito yun. Opo. Pag tayo may kalahating oras ay andun na ho tayo. Oo. Kaya lang paahon ho. Medyo paakyat ba siya? Oo. Maganda rin dito sa inyo. Tingnan mo to, oh. Nagdadala ng Itong halaman na to. dapo. Dapo, pero hindi yung ordinaryong dapo. Sa panggubat ho talaga Oo. siya. Mahal to. Ah, Ano to? May nagbebenta nito, mga 20,000. ganon. Yung maganda yung tubo. Oho, oho. Oo. Pang po yan talaga. Yan, bumagsak lang siya dyan sa puno. Bumagsak lang sa puno. Oho. Marami po ko talaga ditong makukuha kung talagang gugustuhin ninyo yung pagkakaperahan siya. Sabi niyo, yung gayaan Oo. na damo. Oo. Damo lang ho sa amin to Oo. na pinagpeperahan pala. Ito. Oh. Pero ito yung ordinaryo. Oh. Ito yung ordinaryo. Yung kanina kahit doon. kuhanin, ano yan? kung type nyo, kuhanin natin mamaya. Ay, hindi na po. Ah. Ito, sir, isang sample ko rin ito, kagaya na ito. Oh. Permanent na siya, yung balag Alin po? niya. Bakit?
Ano po siya? Madaring kakao ba? Ah, Madre de Cacao. Oho. Yun na yung pinakabalag mo. Oho. Anong tanim mo dyan? Ayun nung nakaraan ay kamatis. Yun lang po. Ah, Para hindi ho bili ng kawayan. Malaki din po ang puhunan pagka bibili kayo dito ng balag, yung kawayan. opo. Isa ngayon po ay 12 pesos ang isang kawayan Oo. sa amin. Kung libong kawayan ang kailangan nyo, Sa farm namin, sir, libre. Dami namin, Oo. buko. Nakita niya, di ba? Oo, nakita ko nga May puro kawayan, tinatabas lang. Kailangan sa ng mga farmers yun. Pagka ang iyong tanim ay yung mga gumagapang. Oo. Tama, pag nagsayote ako, di yun na magagamit ko. Oo. Ay, nakakatuwa ho sir pagka nagtatanim kasi pag malapit ka na mag-harvest o nag-harvest ka na, nawawala ang Ayan, pagod. kagaya nito, puro kakawate. Oo. Tapos, i-clear lang yung ilalim, Tatamnan na. tatamnan na ulit. Oo. Ito pong pupuntahan natin sir ay mga nire-rent ko lang ang lupa. Normally ba magkano, sir, ang upa dito? Conforme po sa lawak sir. Oo. Halimbawa, 1 hektarya. Oo. Maaring hingang kayo ng 10,000. Aha. Gayem ba? Mm-mm. O 5,000. Conforme po sa usap nyo. Oo. Pero pinakaano po yun, isang tanim lang pagkatapos niya magtanim. One time lang. Yes sir. Isang halimbawa ay 6 months. Oo. Kasi June kayo, then mag-time ka ng July up to December. Oo. So pwedeng 2 cropping yun. Makaka 2 croppings ka pa doon. Yes sir. Kasi pag labanos lang yung itinanim or repolyo, Oo. ang labanos naman sir ay 45 days lang eh. Oo. Mag-harvest ka na. So pwede ka uling tumanim. Oo. Halimbawa, repolyo. Oo. Repolyo is 90 days simula pagka punla ba sir. Tumatiming po kasi ako kaya hindi ko Sabay-sabay. sabay-sabay. Yan yung magandang tingnan siya Wow. pag nasa ibabaw, Mm. pag nasa taas ka. Tingnan mo, may mga burol-burol. Pakita mo, Taniman JC. din po yun. Ah. Napasubo si Sir Buddy sa pag-akyat dito sa Hindi po. bundok. Yan. Para may mapanood po. Yung mga nag-aabang sa atin. Kunwari. Pero hindi ko inaasahan Oh. mag-reply kayo sir sa akin na yung Yung ini-invite nyo ako. Oo. Sabi ko, kaya ako kay sir. Oo. Buti naisip nyo na may message nyo po ako. Oo. Sabi, Ah. ito na So, sir. ito. Oo. Ito na yung radish. Ito na yung radish na taniman. Yan, medyo malawak-lawak din to sir. Tsaka So, pag inano mo pala to, sir, pag inararo mo, walang plot? Basta araro ka lang ng araro? Oo sir, ganoon. Tapos, buhos ka, ka lang? Dati siyang may tanim na kamatis, kaya nakaplat lang siya. So, okay. binasag lang yung plat. Oo. Yung para mabalik Mabukal lang. para mabalik lang yung lupa. Oo. Then, Ka na? pagkaararo, Hagis na. hagis na nung kasabay ng abono. Mhm. Yung buto, imimix mo sa Oo. abono. Yung taniman niya, yan. Imimix mo siya. Oo. So, kasama na sa hasik yung abono at buto. ganun? Yes, sir. Buto, Sama sila. Imimix mo. Abono, imimix mo. O nga, pero halimbawa, 1 kilo, sir. Oo. Then, kalahating sakong abono. Sama na yun sa para hindi sila dikit-dikit ba? Ang purposes. Yung buto. Oo, may buto Para na siya. maikalat. Para maikalat. Then, isa pang purpose, sir, Mm. para may pataba na siya. Diretso na. Diretso na siya. Ang galing, no? Kasi sobrang pong liit ng buto ng Oo. radish. So, halos hindi mo yun... Kakulay, sir, ng lupa. Hindi mo Oo, makikita. Hindi mo makikita. Sobrang liit. Kung So, halo mo sa anong... sa abono, yara. Abono yun, yara. So, kita nyo yung yara, kulay asul, ang niya. Kita nyo, meron na pala areo. Kaya, Oh. yun yung purpose, sir.
Oo. na kahit papaano, kita mo na kung saan merong hasik o wala. Dahil blue yung Yung fertilizer. abono, oo. Sa fertilizer mo siya i-identify. Yes, sir. Kasi hindi mo makakita yung buto ng labanos kasi kulay brown siya. Oo, I see. Okay. Radish na rin ito. Ito. Itong kabila. Oo. Kasi ito yung tatapos na yung repolyo, sir. Tapos na yung repolyo. Oo. So, ang pang-intercrop mo, Radish. radish. Oo. Then, repolyo. Then repolyo. Oo. Oh, kung kamatis gusto mo, kung ano man yung magustuhan mong itanim, Oo. pwede naman yun. Tapos balik ka ulit sa radish. Yes, sir. Ganun lang yung sistema ng pagtatanim ko para at least Oo. dire-diretso ba, sir? Sir, Kailangan mo talaga kasi sir, mahirap dito ang daan. ng intercropping, ay ng relay cropping kasi yung unang tinanim mo, syempre, naubos na niya yung nutrients. Okay. So, kailangan mo ngayon magtanim ng ibang halaman kasi ibang halaman na yan, iba rin naman yung nutrients na kailangan niya. So, yung nutrients na nawala sa unang tanim, mapapahinga, Yes, sir. may babalik yung dati. Ah, Oo. Okay. okay. So, medyo ano to, challenge dito. Yes. Sir. Sige, sir. Okay. Dito sa mga may bato, sir. Yung Ayun. babawa tayo Sir. dito. Ikaw, kaya mo? Jesse? Sa bagay, makikita naman sa video pag gumulong ka. Sir, tatawa na kayo makakakita sa video. Oo. Oh, sir. Sige, sir. Ito talaga, sir, yung 4 hectare Ito yung 4 hectares. na taniman na inuupahan ko lang. Okay. Yan po yun. Panay repolyo dati yan, kaya ang ganda-ganda niyang tingnan noong, hindi Yung pa na... sined mo sa akin na litrato na puro repolyo, Yes, ito na yun, sir. ito na yan. Oo. Pero, may bago akong, na hindi ko pa napipicturean, sir. Ah, Yung pupuntahan natin. okay. Ay, Ayan, lumubog na kayo. okay lang. So, ito pong dinadaanan natin. Kung na-notice. Daan po yan ng tubig. Daanan po ng tubig to. Pag umuulan. Kanal. Oo. Dito dumadaan yung tubig na galing sa bundok. Yes, sir. Bumalik din tayo. Ay, iba na to. Oh, iba na, sir, to. Okay. Dito na lang tayo sa taas para mas magandang... Kaninong kubo po ito? Eh di yung mismong Yung may-ari po ng lupa. May-ari ng lupa. Oh, yes, sir. May Okay. tao. Andyan pala may mga tao pala eh. Oo. So, ano pong pananim dito, sir? Ito Radish ay... pa rin? Hindi ito, iba ito. Ari yung butchay yata to, sir. Bokchoy. Oo, butchay. Bokchoy. Kita niyo yung bundok? Yun, oh. Talagang gubat na, sir. Oo. Ah. So, yung party na yan, hindi na wala na Wala na ho, natatanim dyan. sir. Wala na. Bawal na ho, Bawal sir. na. Bawal Protected na, na yan. sir. Yes, sir. Ayan. Wow. Ito na po Ito yun, na. sir. Oh, ayan, may mga tao. Oh, mga tao niyo po ito? Yes, sir. Nag-ano sila? Naggagamas? Oo. Binabawasan ng damo. Ito, sir, yung repolyuhan na nasa... Yung picture ang pinadala mo sa akin. Oo. Na-harvest na yung repolyo Oo, dito. ubos. Ayan na po yun eh. Oo. Kaya, may natirang mga hindi na pwede. Kaya, yan. Ilinisin na lang at tatamnan na lang, sir, ng bago. Oo. Anong itatanim niyo dito ngayon? Yung may-ari na, sir, ang Siya na? magtatanim. Tapos na yung ano nyo? Oo, kontrata. Kontrata? Yes, sir. Yan yung labanas ng may-ari niya. Yan yung pinagtamnan ko, sir, ng repolyo. Oo. Oo. Parang kahawig siya ng dahon ng ano? Mustasa. Mustasa? Yes, sir. Pero hindi pwedeng kainin yan, yung dahon yan. Hindi namin kinakain, sir, eh. Oo. Ang ganda. Ayan, No? yan ang bundok Banahaw, sir. Oo. Yung pupuntahan natin, sir, na tanim kong repolyo, malapit na talaga sa gubat siya. Malapit sa gubat. Ito. Pero 15 minutes ando na tayo. Oo. Okay. So talagang ano, may mga Ito po yung na-clear na area, Mhm. tapos doon magpa-farm. Tapos Makikita niyo palibot mo, gubat ulit. Yes, sir. Parang boundary ba ng bawat lupa? Bawat lupa, yung puno. Yes, sir.
Kumita ka doon, sir, sa repolyo na Medyo yun? kumita na, sir. Million? Basta kumita, sir. Pag ngiti na ganyan, ibig sabihin, Kumita oo. na rin, sir. Basta, kaya nga nagustuhan ko, sir, ang repolyo eh. Oo. Kahit hindi gaano magastos ang repolyong yon. Kaysa compare niyo sa kamatis. Kamatis ang laki ng So yung puhunan. ang difference niya sa repolyo versus kamatis. Yung kamatis, malaki ang puhunan, malaki ang malaki po ang gross. gastos. Malaki ang gastos. Ay pag sumala kayo sa presyo, walang babalik. Oo. Pag nag 10 pesos na ang price ng kamatis, lugi Taob na ho. ka. Lugi Lugi ka. na. Oo. Yung Pero repolyo, Pagka nag 10, oh, tubo pa. okay, yung kamatis, mamumuhunan ka ng Yung ganito. 400,000? Oo. Kalating milyon? Oo, kalating milyon. Kalating na milyon sa isang hektarya. Ay hindi yung babalik pag 10 Na posible kang malugi Oo, kung 10 pesos lang ang Yes, sir. presyo. Sa repolyo, 100,000 ang puhunan sa isang hektarya. Pag nakachamba kayo ng 100 pesos per kilo, sobrang dami ng balik nan. Oo. Pero kung 10 piso lang, Panalo pa rin siya. hindi ka matatalo. Hindi matatalo. Hindi katulad ng kamatis. Hindi ka pag kamatis ay nag-10, lugin-lugin Lugi ka na talaga. Pang labor lang ang mapipera nyo. Wala kayong, kami babalik yung 500,000 yun. Hindi, Wala na. Wala na. Yun. Tapon na yun. Goodbye na. Yes, sir. Kukuha ka na ulit sa tago mo. Babawas ka dun sa nakatago, sir. Kung may nakatago, sir. Yan, yun ang difference sila, sir, sa ibang farmer. Kaya siya, hanap ng hanap. Oo, ng, dumating man dun sa pagkakataon na yun, ay tuloy-tuloy lang. Yes, sir. Oo. Kaya, inaano ko rin, pinag-aaralan ko rin yung itatanim, sir. Eh. Oo. Kasi, siyempre, malaking puhunan eh. Oo. Hindi basta-basta o hindi ka man, kung iuutang mo yun, ang laki din ng tutubuin ng utangan mo. Oo. Tapos malulugi ka lang. Eh kung tumagal ng 1 year, hindi ka rin makarecover. Ilang percent ba ang tubo ng pautang? Siguro po, 10%. 10%. Kung uutang, halimbawa. Kasi kung nag-utang ka sa 5-6, di napakalaki nun. Oo. Oh. Halimbawa 5-6, eh kung di yun ay yung 1,000 mo, magiging 12 ang balik. 2,000? Oo. 2,000? O 2,000 ang tubo, monthly. Wow. Oo. Sa 5,600? Oo, sa 5-6. Grabe pala, no? Kaya malulubog ho, wala hong hanggang sa Nalugi ka pa dahil mababa presyo. Yes, sir. Di, nalugi ka na, may utang ka pa. Yes, sir. Kaya mahirap pong umutang sa gayo. Oo. Kung sakali at meron kayong mahihiraman sa kakilala lang na wala naman tubo, ibabalik mo lang yung mother, eh di mas maganda. Pinakamaganda nga, may ipon ka. Yun nga, sir. Oo. Para pag kumita ka ulit, ibalik mo na lang Ganun ulit. lang, sir, ang gawa ko eh. Pag kumita dito, tanim uli ako. Tanim ka Halimbawa, kumita akong 100K. Balik uli sa halaman. Yung Tanim 100K? uli. Oo, sir. Lahat? Yes, sir. Eh wala ka man lang para sa good time. Okay, eh di meron sa pamilya ko. Sir, sa totoo ko lang, napakasaya na ng buhay ko pagka kasi nga ang mga anak ko ay medyo may trabaho na. So basta umuwi silang lahat, halimbawa once a week o once a month. Tay, labas tayo, punta tayong Tagaytay, punta tayo. Sagot na nila 'yon. Sagot na nila siya. Kaya yun yung kagandahan ng may anak ka na maayos na ang trabaho nila. Kaya tuwa naman ako. Sabi ko, salamat sa Diyos at natikman ko rin yung ganyang buhay. Dati, hindi man lang ako makakain sa turo-turo eh. Kasi wala namang pera eh. Kahit turo-turo, hindi mo ma-afford. Sir. Oo, totoo yun. Kaya napakaginhawa na ng buhay ko. Sabi ko, naranasan ko rin yung kumain ng masarap sa mga... Sa mamahaling restaurant. Oo, sir. Na hindi mo tinitingnan yung presyo. sila yung nagbabayad. hindi ka na Sa order ka lang, tingnan mo lang ano maganda. Wala kang pakialam sa presyo. Order ka na tayo. Di ba? Sabi ko, ito na yata yung masaya kong araw na natitikman. Kasi hindi ko naman naranasan, sir, na kumain nga sa ganyang mga Ito si Sir Buddy. Ay, sino po yan? Wala lang. Hello po. Para, ibig sabihin, mayroon akong mai-upload man lang, sir. Oo, para sa aking channel na Caps Farming.
Caps with S po, no? Yes, sir. APS. Oo. Caps Farming. Yes, Yan. sir. Subscribe po kayo kay Sir Mauro sa kanyang YouTube channel. Yes. Yung mga detalye po doon, yung mga detalye ng bawat step ng pagtatanim, Yes, doon nyo po sir. makikita. Sir, tamo ito. May kalahok na pechay Oo Tagalog. Oh, bakit may Ayan. lahok siya? Eh, another income, sir. Ah, Kasi kung puro labanos, oo. di labanos lang. Eh kung merong tanim na may salit ba siya, Oo. kahit papano, malay nyo, mahal ng kaunti. Di another income. May mustasa rin, sir. Ayun. Mm. May mustasa rin. Oo. So, pwede pala silang halo-halo. Yes, sir. Yun yung sinasabi ko, sir, Mm. na pwede mong i-mix kasi parang kauri nila yung labanos eh, Oo, the diba? same family sila. Yes, sir. Kaya pwede. Okay. Oh. So, sa farm ko, sir, halimbawa, mag-alat ako ng 1,000 square meter sa ganitong tanim. Yes, Pwede, sir. no? Pwede, So, sir. tago 1,000 square meter lang. Pwede. Bawat isang tanim. Pwede rin naman. Ay, isang klase. Oo, pwedeng ganun ang gawin nyo, sir. Eh. O, alam ba, 1,000 ay puro labanos, 1,000 ay puro pechay. Hasik din naman, pwede. Di, halo na. Halo Doon na. sa ganun. 1,000. Yes, para sir. ibang crop naman yung ano, Pwede, sir. talbos naman ng kamote yung isang Pwede. 1,000. Okay. Gabi naman yung another 1,000. Ganun, sir. Ganda, no? Oy, Ganda? eto na, makikita na tayo sa YouTube ni sir. Agribusiness. Si Sir Buddy. Paano ba hatian nito? Paano niya hinati-hati? Hindi. Yung slope. Oo, yung kada Bawat slope ng isang slope. ng bundok kasi Oo. slope bagang gayaan siya Oo. habang pataas ay kanya-kanya. Ganyan niya. Oo. Ganun niya. Ito po yung malawak na talagang magandang yung Ganda, nasa Ganda ng tubo. picture. Oo. Pero hindi ho dapat ganyang kasiksikan. Sobra to. Sobra po siksik niya. Yung Sobra yung malimit po. hagis. Oho. Kagaya nung nakakita niyo sa tabing karsada ko, dapat Apa, gayon ganun lang, lang. po. Ang ito masyadong malimit ba? Ay hindi makakalaki yung ugat nito. Correct po. Ang iba po kasi sisiksikan, hindi na siya makakalaki. Oo. Pero maganda po siyang tingnan pagkagayaan. So hindi ibig sabihin lahat ng maganda tingnan, maganda ha? Para ho sila makalaki lahat at mapakinabangan niyo yung lahat, Oo. kailangan medyo madalang lang po ang panunubo niya. Oo. So sa isang hektarya, ilang kilong buto ng radish ang itatanim doon? 3 kilo po ang 3 kalimitan. kilo lang. Mhm. Okay. Yung Ito, akin, yes sir, ito yung kagaya ng tubig yes sir. na tinatrap ang tubig sa ulan. Paano yun napunta dito? Ulan lang ho, basta ulan lang siya. So walang Wala hong agos? Wala ho, wala. Kasi yung pita, ang lakas ng Tatak lang ho ang lakas ng ng tubig. ng ulan. Oo. Ganun po kalalakas ang ulan dito sa amin. Ang dami mo palang mahaharvest na tubig, ano? Oo. Talaga pong diyan sa baba, yung ating dinaanan, Oo. napupuno-puno halos yung mga aapakan natin doon. Puro tubig. So kung mag-spray sila, sir, Oo. dito sila kukuha ng tubig na panghalo dun sa spray. Yes, sir. Hindi na nila kailangan magdilig kasi araw-araw umuulan. Sobra ulan Dito. dito. Aho. Ayan. Ay talaga sa Oo. totoo yun, forest na talaga yung ating Forest na to. pupuntahan. Katabi na lang sir, yung ating pupuntahan doon, forest na talaga. Forest na talaga. Aho. Okay. Okay. So, konting lakad na lang sir para marating na natin yung repolyo. So sa isang buong taon, sir, ilang beses ka nagtatanim? Buwan-buwan? Buwan-buwan sir, nagtanim ako kasi kailangan ko talaga ng ma-harvest. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy para may pambiyahe din ako sir. Oo. Kahit walang magdala sa akin ng gulay, ang dami ko namang hinaharvest. Harvest na sarili. Oo. Kasi hindi naman ako kagaya dating mamimili lang. Kasi magbibiyahe lang ako. Ngayon, pinokus ko yung katawan ko sa pagtatanim nga. Oo. Pagpa-farming. Wow! Oh. Kaganda. Oh. Kaganda.